So yan guys, welcome back to my channel. Sa aking mga subscriber at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing to my channel. So click the subscribe button and the notification bell so you will get updated when we have a new video coming out. So andito pa rin tayo ngayon sa Sudbury, Ontario, Canada, and as we are doing the radio programming, gusto ko lang gumawa ng maiksing video about sa na papanahon na issue diyan sa Pilipinas, which is yung crisis nga ngayon dahil sa problema or alitan sa Middle East. Talagang naapektuhan tayo nito sa Pilipinas at ramdam natin ito, dahil talagang tumaas na doble na triple yung presyo ng diesel and yung gas, halos madoble. And nakakalungkot, dahil syempre as Filipinos we rely on imported petroleum products, and yun na nga, dahil sa sobrang reliant natin sa petroleum products ay lubha tayong naapektuhan nitong crisis na ito. So ano ba yung mga pwede nating gawin para ma-ease or gumaan yung buhay natin? So as of now, wala tayong magagawa kundi tanggapin. So we have to accept na merong nangyayaring crisis. And at the same time, mas maganda kung we have to learn from it. Like, we have to be less reliant sa petroleum products. Paano? So, it should be a lesson for us to start considering investing on renewable energies. So dito na pumapasok. So marami ngayon ang nag-shift into electric vehicles. Ayan. So from ICE or internal combustion engines ay marami nang nag-shift into electric vehicle dahil nga sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, ng langis, ng crude oil, ng diesel, gasolina, pati LPG, grabe. And some has also decided to shift into the renewable energy, which is yung solar energy setup, and yun nga, nag-spike up din o tumaas din yung presyo ng mga solar natin, yung mga solar panel, mga inverter, ayan. So isa ito sa nakikita ko, na solusyon dito. So ang Pilipinas hindi lang naman sa solar pwedeng umasa, pero we are privileged enough dahil all throughout the year ay meron tayong maaraw, hindi maaraw na panahon, hindi tulad dito sa Canada na kapag winter ay halos walang sikat ng araw na makikita. Palaging madilim, Tuwing summer lang talaga. Kaya namimiss ko ang sikat ng araw dito. And aside from solar, meron din tayong mga lugar na mahahangin sa Pilipinas. So the government should start investing on renewable energy, So may mga windmill din dapat, na kasama yan. So yan, tapos na yung pinoprogram natin, na download na, at insert ko muna saglit dito sa ating audio. So naggagawa ko ngayon ng radio programming update. And excuse me for that. Sorry for that. So yun na nga. Okay. So install muna natin. Install. Turn the vehicle ignition off. Okay. I-off muna natin. Install now. Okay. So back to our topic, guys. Sorry for that interruption. So meron tayong solar, meron tayong wind, at marami din tayong mga falls na pwede nating gawin yon as geothermal energy or something like that, or turbine, yung hydroelectric power plant maybe. And yung geothermal yata, alam ko more on sa mga malapit sa bulkan, parang gano'n. So marami tayong resources na gano'n, pero yun na nga, sana maging priority nila yun, Isang tabi muna nila yung mga personal interest nila, kasi ang magiging kawawa talaga nito yung future generation natin. Lubog na nga tayo sa utang,
lalo tayong malulubog ngayon kasi sobrang taas na ng mga bilihin. Kasi once na yung fuel energy ang tumaas, apektado lahat. Especially yung mga goods. Kasi lahat dinideliver yan eh. Di ba? So nakikita ko ngayon online, no, as I uh, navigate social media, ang dami kong nakikita ngayon na nagbebenta ng mga electric vehicles, ng mga solar energy, and I'm considering ako mismo, I'm considering to shift or start shifting into that. Pero siguro sa ngayon masyadong hype ang tao, no? Kaya tinaas din nila ang presyo ng solar. Hopefully bumaba naman sa susunod kasi maraming mga negosyante din na sinasamantala yung crisis na meron tayo kaya tinataas din nila yung presyo. So we understand na tumaas din yung presyo or yung cost ng delivery ng goods, pero yung iba naman kasi stock na nila yun eh, pero binebenta pa rin na mas mahal, 'di ba? So yun. And for your information guys, dito sa Canada, marami ng electric vehicles dito. So personally, I'm working in General Motors dealership, and marami silang mga units dito na fully electric na talaga. So nandiyan ang Equinox EV, Bolt EV, ang Silverado EV, yung pick-up nila, may Hummer na rin na EV. So ang dami, Optic, yan, pwede nyo i-search yung mga yan. So marami na. And other companies too, no? Hindi lang sa GM, dito sa Canada. Although sa Pilipinas, marami. 'Di ba? May mga Chinese brands, BYD, Geely, ang alam ko. Tapos Jetour, Vietnamese, yung VinFast. And 'di ba si Toyota, naglabas na rin. So si Toyota dati siyang hybrid, ngayon naglabas na rin siya ng fully electric vehicle. Siyempre, doon na talaga papunta. Nag-shift na tayo dun sa future kasi yan talaga yung trajectory eh. Mapupunta tayo sa electric vehicle kasi nga less maintenance ang EV. Sabi nila mas eco-friendly kasi nga wala nga rin namang emission. Pero think about it kasi pag ginawa nila yan, syempre maraming emission pa rin during the production kasi may mga machines na ginamit diyan eh. And then sa battery. Ayan. So kapag bumili kayo guys ng EV, please do your research diligently, no? Tingnan niyo kung saan diyan yung may mas magandang battery warranty, battery package, yung kung anong element meron siya. So gawin yung research niyo kasi hindi mura yung mga electric vehicle. Actually may kamahalan talaga sila, no? Kahit na entry level lang sila, halos ka-price na nila yung mga top of the line ng mga internal combustion engines. Pero maganda siya kasi less maintenance siya, guys. Especially sa oil change, no? Wala na siyang oil change. So more on tires, brakes, ang service na lang 'yan. Ganun lang ginagawa namin dito, tires and brakes lang. And kapag nagka-problema, syempre is replacement ng battery. So yun, yung sinasabi ko na kailangan yung i-research kasi hindi magiging mura ang replacement niyan. Actually mahal ang battery ng mga EV, no? And do your own research kasi may mga range yan, may life cycle, kung gaano katagal, importante yung warranty, kung ilang years yung warranty ng battery, yung company, kung ano yung mga reviews about dun sa company na yon, no? So yun, doon na tayo papunta guys. So na tayo magagawa talaga, no? And lalong pinaigting or pinabilis yung pag-shift natin into electric kasi nga dahil sa crisis. So yun lang, do your research at sana matapos na yung crisis sa Middle East para at least bumalik yung presyo doon sa dati, no? Sana ma-regulate ng government yung price ng petroleum products kasi pati dito sa Canada actually kahit malayo sa Pilipinas, malayo sa Middle East, affected din po kami kasi halos madoble na yung price ng gas din dito. So from $1.20 dati, ngayon 1.8 na. So malaki. So yung 60 cents na napatong doon or nadagdag is sobrang laking effect na rin. So mahal na rin. Lalong tumaas yung cost of living dito. So yun lang po. Just sharing my
thoughts and insights about this issue ng epekto ng crisis. Sana matapos na yan. Alright? Ingat po tayo lagi. Bye-bye. See you on the next one.